Ilang segundo nang nakatayo sa harapan ng pintuan ng kwarto si Micah. Pero hindi niya pa rin magawang ihakbang ang mga paa papasok. Napaigtad pa siya na biglang sumigaw si Cedric mula sa loob. "Micah, ano pang ginagawa mo riyan?" Dali-daling pumasok sa silid si Micah. At doon nakita niya ang bata na naglalaro sa crib. "Oh, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa kunin si Miggy?" Utos ni Cedric. Napasulyap ang dalaga sa cute na bata na tinawag nitong Miggy. Nanooy papatayo na habang nakahawak sa gilid ng crib. Hindi naman nalalayo ang itsura nito kay Cedric. "Linisan mo muna ang bata at palitan ng damit bago mo patulugin, ha?" ani Cedric. "Teka lang, ngayon na ba yun? Hindi pa naman tayo kasala," hirit ni Micah. "Ganon din naman yun. Mas mabuti ang mag-practice ka na." Pero hihirit pa sana si Micah. Pero agad na pinutol ni Cedric ang sasabihin niya. "Sige na, gawin mo na." Kunot ang noong bumaling si Micah sa bata. Bubuhatin na niya sana ito nang marinig niya ang pagtunog ng sumarang pinto. Kaya agad siyang napalingon. Wala na sa likron niya si Cedric. Napahawak na lang siya sa dibdib at nangingiting humarap sa bata. "Hay, ang sungit naman ng dati mo, Pogi," bulong niya. Sabay pisil sa pisngi nito. Natawa naman ang bata na para bang sumasang-ayon sa sinabi niya. Tinangka ni Micah na buhatin ang bata mula sa crib. Pero bigla siyang natigilan. Paano ba? Tanong niya sa sarili habang pinipigure out kung paano ang tamang pagbuhat sa bata. "Baby, wag ka malikot, ha?" anya, habang maingat na inaangat ang bata. Unti-unti na siyang napangiti nang sa wakas ay makuha niya ang tamang pagbuhat. "Hays, hindi naman pala mahirap," nangingiting sabi niya. Dinala ni Micah malapit sa kama ang bata at saka siya naupo sa gilid nito. Habang kalong-kalong niya ang bata, isa-isa niyang binuksan ang mga drawer para hanapan ito ng damit at diaper. Nakumpleto na niya ang bisa ng bata maliban sa diaper. Halos nabuksan na niya ang lahat ng drawer. Pero wala pa rin siyang nakikita. Hanggang sa maabot ng paningin niya ang mga bundle ng diaper na nakapatong sa itaas ng cabinet. "Ay, nandyan ka lang pala," nakangiting sabi niya. Inilapag niya ang bata sa crib at sa kanya tinangkang abutin ng diaper. Pero masyadong mataas ang kinalalagyan nito, kaya nahirapan siyang abutin ito. Inilinga niya ang mga mata sa paligid para humanap ng matutuntungan. Pero wala siyang makita. Napaupo siya sa gilid ng kama sabay buga ng hangin. Grabe naman to. Pagkuha lang ng diaper, pahirapan pa, bulong niya. Tinapik-tapik niya ng mga kamay ang kama habang nag-iisip hanggang sa makaisip siya ng solusyon. Tumuntong siya sa ibabaw ng kama at saka siya dumukwang sa cabinet. Medyo kinulang pa rin ang taas niya, kaya napatingkayad pa siya. Saktong aabutin na niya ang isang bundle ng diaper nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa si Cedric na nooy kasalukuyang pang inaalog ang tinimplang gatas ng bata. Nagulat si Micah kaya nawalan nito ng balanse at tumulas ang paa pababa. Agad namang napatakbo si Cedric upang saklolohan ng dalaga. Sa bilis ng pangyayari, natagpuan na lang nila ang sarili na nooy magkayakap. Biglang namilog ang mga mata ni Micah nang dumikit ang mga labi niya sa pisngi ni Cedric. Napayakap kasi siya sa leeg ng binata at napayakap naman ito sa kanya nang sapuhin siya nito. Ganon na lang ang kabog ng dibdib nila na magtama ang kanilang paningin. Pero tila napapaso na agad silang nagbitiw. "Ano ba kasing ginagawa mo?" kunway sabi ni Cedric. "Kumukuha lang ako ng diaper," hindi makatinging sagot ng dalaga. Hinila ni Cedric ang drawer na malapit sa crib at tumambad sa kanya ang mga wipes, diaper at iba pang gamit ng bata. Stock lang pala ang nakita niyang diaper na nakasalansan sa itaas. "Sa susunod matuto kang magtanong." Seryoso ang mukhang sabi nito. "Sungit," bulong ng dalaga. "Ano?" "Wala." Kunot ang noong inabot ni Cedric ang bote ng gatas na nabitiwan niya sa kama.
at saka nito inabot sa dalaga. Huwag kang maglalak ng pinto ha. Anytime sumisilip ako sa bata. Anito. Biglang napasimangot si Micah na agad namang napansin ni Cedric. Bakit? May problema ba tayo doon, Micah? Tanong nito. Wala. Kasalukuyan na silang naghahapunan nang mapagmasdan ni Cedric si Micah. Ang cute kasi nitong tingnan sa suot nitong puting long sleeve na ipinahiram niya. Napatigil si Micah sa pagnguya at napatingin sa kanya. Bakit? Tanong ng dalaga. Bagay pala sa iyong damit ko. Mas lalo kang gumanda. If you want, you can have more. Punta ka lang sa room ko. Wala sa loob na sabi ng binata. Bigla namang nasamid si Micah sa narinig. Kaya agad nitong inabot ang baso ng tubig. Are you okay? Ba't namumutla ka? Tanong ni Cedric. Pilit ang ngiting sumilay sa mga labi ni Micah. Medyo masakit pa kasi ang ulo ko. Okay lang bang umakyat na ako kay Miggy? Nangingiting tumango ang binata. Batid niyang nagdadahilan lang si Micah. Sige, pababain mo na tuloy si Millie para makakain. May gamot sa drawer ko, uminom ka na rin. Parang walang narinig na agad tumakbo paakyat si Micah. Kaya mas lalo pang napangiti ang binata. Ilang saglit lang ang pinalipas ni Cedric bago niya sinundan si Micah sa itaas. O ba't nandito ka? Agad na tanong ni Micah. Nanoy napatayo pa mula sa pagkakaupo sa kama. Relax, hahalik lang ako sa anak ko. Anito. Agad namang inilayo ni Micah ang mukha sa bata nang dumukwang si Cedric at humalik sa pisngi nito. Akin na yung cellphone mo. Anito nang bumaling sa kanya. Napakunot ang noon ng dalaga at alanganing inabot ang cellphone sa binata. Aanin mo ba ang cellphone ko? Isesave ko lang ang number ko. Hindi tumitinging sagot ni Cedric. Tawagan mo lang ako kapag may problema. Anito, nang ibalik ang cellphone sa dalaga. Bago pumasok sa opisina, sumilip muna si Cedric sa kwarto na inuukupan ni Micah at ng bata. Mahimbing pa rin ang tulog ng dalawa habang magkayakap sa kama. Hindi maiwasang mapangiti ni Cedric habang pinagmamastan ng dalawa na may tunay na mag-ina. Mukhang kaya naman niyang maging mami. Bulong niya bago niya tuluyang isinara ang pinto. Tirik na ang araw nang magising si Micah. Good morning, Pogi. Nakangiting bati niya kay Miggy. Sabay pisil sa ilong nito. Ngumiti ang bata at saka ibinuka ang mga kamay na tila nagpapakarga. Nakangiting binuhat ito ni Micah at saka sila bumaba sa sala. Oh, gising na pala kayong dalawa. Mag-almusal na kayo. Bungad ni Manang Bet, ang 58 years old na mayordoma sa bahay. Agad itong kumilos at pinaghanda sila ng pagkain ni Miggy. Salamat po, Manang. Hindi niyo po ba kami sasabayan ni Miggy? Nakangiting tanong niya. Sumabay na kami kanina kay Cedric. Anito habang inilalapag ang plato sa harapan niya. Manang, may alam po ba kayo tungkol sa asawa ni Cedric? Tanong ng dalaga. Napatigil sa pagsandok ng kanin si Manang Bet, pero hindi ito lumingon. Wala pang asawa si Cedric. Seryosong sabi nito. Sino po ang mama ni Miggy? Ay nako, kung gusto mong magtagal rito, huwag kang marites. Ayaw na ayaw ni Cedric sa mga tsismosang kasambahay. Trabaho lang ay pinunta natin rito. Wala tayong karapatang panghimasukan ng personal na buhay ng mga amo natin. Ano man ang makita o marinig nyo sa loob ng bahay na to, hindi na dapat makarating sa labas. Anito. Napaawang ang mga labi ni Micah. Nagulat siya sa naging tugon ng matanda. Bukod kasi sa napagkamalan siya nitong kasambahay, tinawag din siya nitong marites. Natawa naman si Millie na nooy kasalukuyang naghuhugas ng pinggan. Nakakatuwa naman kayo, Manang. Nagtanong lang naman po yung tao tungkol sa nanay ng inaalagaan niya. Marites na agad. Natural lang naman po siguro na alamin niya kung sino ang ina ng batang inaalagaan niya, di ba? Basta. Bawal pag-usapan ang bagay na yan. Ani Manang. Nanoy nagpatuloy na sa pagsandok ng kanin. Kung gusto mong malaman, si Cedric na lang ang tanungin mo. Anito nang ilapag ang kanin sa harapan niya.
Hindi na po siguro, Manang. Naitanong ko lang naman po iyon. Hindi na kumibo si Manang na nooy nakatingin lang sa kanya, na para bang binabasa ang pagkatao niya. Kasalukuyang abala sa opisina si Cedric nang dumating si Louie. Pards, kumusta si Micah? Agad na tanong nito. Ayun, tulog pa nang iniwan ko. So anong plano mo? Ani Louie nang maupo sa silya sa tapat ng mesa. Magpapakasal kami at magsasama sa loob ng 1 taon. Akala ko ba gusto mo siya? Bakit ganun ang alok mo? Siya ang may gusto nun, hindi ako. At isa pa, mukhang kailangan ko pang trabahuhin yun. Hindi niya pa kasi ako gusto. Para hindi ako sure ha, pero may tatandaan kasi akong naikwento ni Micah dati, na may kalaro siya noon na gustong gusto niya. Eh di ba sabi mo nakalaro mo siya noong mga bata pa kayo? Oo, isinasama kami noon mag-fishing nila lolo. Pero mukhang wala na yun sa kanya. Baka hindi ako yung tinutukoy niya. Good luck na lang sa'yo, Pards. Galingan mo para hindi na siya mawala sa'yo. Sana nga. Kaso mukhang may boyfriend eh. Bakit? Ano bang sabi niya? Bigyan ko pa raw siya ng time at may kakausapin siya. Sa tingin mo lalaki yung tinutukoy niya? Napakabit balikat si Cedric. Ewan, hindi ko alam. Basta, galingan mo na lang. Salamat, Pards, utang ko to sa'yo. Naku, saka ka na magpasalamat kapag kayo na talaga. Natatawang tumayo si Louie. Sige na, aalis na ako. Kinumusta lang kita. Sige, Pards, ingat. Maagang umuwi ng bahay si Cedric ng araw na yun. At gaya ng nakagawian niya, dumiretso muna siya sa kwarto ni Miggy para silipin ito. Minsan na niya kasing nahuli ang dating yaya ni Miggy na sinasaktan ng bata, kaya hindi na niya maialis sa sarili ang pagsilip-silip sa silid nito. Biglang natigilan si Cedric nang buksan niya ang pinto. Tumambad kasi sa kanya ang halos hubad na katawan ni Micah, na nooy kasalukuyan palang nagbibihis. Bastos! Sigaw ni Micah.